A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Bagyo ang pinakamalakas na hangin, 75 kilometro bawat oras pala. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Ondoy. Mali lahat ng ito. Sa bawat pagsabog ng bulkan, sa bawat pagkasunog ng kagubatan, sa bawat bagyong dumaraan, sa bawat bahang ating niraragas sa daan, hindi ba natin may isip na ilan lang yan sa bunga ng ating mga kasalanan? Kasalanan kay inang kalikasan, kasalanan ito ang naging kabayaran, kasalanan ito ang kinahantungan. Paano na lang kung ang mundo na ang magsawa sa atin? Ang mundo'y kayang mabuhay ng walang tao. Pero tayong mga tao, hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mundo. Ito ay masakit na katotohanan. Tayo na ang nakikinabang, tayo pa ang sumisira sa ating kalikasan. Huwag na nating hintayin na maging huli pa ang lahat. Yung tipong pagtama sa atin ng init ng panahon ay malulusaw ang ating mga balat. Mga oras, minuto, segundo ay tumatakbo patungo sa pagkasira ng ating mundo. May magagawa pa ba tayo? Kaya panahon na upang itama ang ating mga pagkakamali. Panahon na upang ang ating pagkakamali ay itama. Bali-baliktarin man ang aming binitawang salita, ay tayong isa lang ang nais naming ibalita. Sa mundong ating ginagalawan, imulat natin ang ating mga isipan. Sa pagtakbo ng mga oras, ayusin natin ang makabagong bukas. Sa pagpupulot ng pirasong basura sa daan, huwag mag-atubiling itapon ito sa tamang lagyan. Sa pagputol ng mga puno kung saan-saan, sana ay atin itong iwasan. Sa halip tayo ay magtanim na lang ng mga puno o halaman. Dahil ang epekto ng walang mga puno ay baha na nakaapekto sa karamihan. Alam natin ang iba sa atin ay hirap gawin ang tama kaysa sa kamalian. Masakit naman sa ng katotohanan, ngunit ito ang nangyayari sa kasalukuyan. Atin na ngayong pagnilayan at alagaan ang mga dapat na gawin sa ating kalikasan. Ito'y buong puso nating mahalin at huwag pababayaan dahil tayo lang din naman ang maapektuhan. Huwag natin itong kalimutan. Sa paninibagong pagkakataon nito, huwag natin sayangin ang bawat minuto. Ugaliin natin na ang bawat isa ay disiplinado. Tungo sa kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Ako si Joaquin Nisio, nanunumpa ng pangangalagaan ang kalikasan at huwag itapon ang basura kahit saan. Ako si Tricia Joyce Juray, nangakong pangalagaan ng kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng 4Rs. Reduce, reuse, and recycle. Ako si Irish D. Quezon, nanunumpa na pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagsegregate ng mga basura. Ako si Divine Grace Dilicod, grade 10 student, nangangako na pangangalagaan ng kalikasan sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran at pagtatanim ng mga puno. Tignan natin kung gaano kaganda ang kalikasan. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say